Let's continue our series sa umagang ito. Nasa loob pa rin tayo ng The Sermon on the Mount. Yung Sermon on the Mount ay nasa loob ng The Gospel of Matthew. Thank you sa inyong pagsasama sa journey natin sa series ng Gospel of Matthew. Let's pray. Father, we thank you so much, Lord, for bringing us here. We thank you for this place na kami ay malayang mag-aral ng inyong salita. Ito pong dalangin namin, Panginoon, na nawa ma-absorb po namin yung inyong sinasabi sa Biblia. Help us, Father, to be humble enough to accept your word and to understand fully, Panginoon, at ma-apply po namin sa buhay namin. Dalangin ko rin po, Panginoon, tulungan niyo po ako na may bahagi ng karapat-dapat, Panginoon, yung inyong gustong iparating sa amin. In Christ we pray. Amen. Meron din po tayong term na tinatawag na secret righteousness. Ano po ibig sabihin ng secret righteousness? Ito po yung pag-uusapan natin sa umagang ito. And ito yung passage na kung saan karugtong doon sa sinabi ni Jesucristo na I have come not to abolish the law but to fulfill it. Now, every time meron pong ini-illustrate or pinipicture out si Jesucristo sa kanyang readers, especially sa kanyang mga disipulo, na kung saan yung context na ito ay para sa kanyang mga disipulo at para sa atin ngayon, sa generation natin ngayon. Now, yung context na ito ay patungkol sa tatlong ginagawa ng mga Pariseo na kanilang ginagawa at kanilang kung saan sila nagbe-base sa lumang tipan. And then Jesus Christ wants to correct yung kanilang motibo, no? At kasama dito yung giving, praying, and fasting. Now, yung iba sa atin dito familiar yung of course, lagi nating ginagawa yung mga bagay na ito, ano po? Now, I would like to emphasize, ano ba yung spiritual habits na sinasabi ng Panginoon? Ito yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw nating Christian life. Most of the time, merong mga habits na kung saan tayo nag-struggle at kung saan medyo weak tayo, meron ding ibang doon tayo malakas. And Jesus Christ wants to emphasize na regardless sa kung ano man yung habit na ginagawa mo sa tatlong bagay na ito, either giving, praying, or fasting, regardless, gusto kong i-emphasize yung mga Pariseo, mga hypocrites, na huwag niyong gayahin yung mga tao na ito. Baka mamaya po ay makumpara natin, mamaya sa discussion natin, bakit tayo nagpa-public giving? Sinabi naman sa Biblia na gawin mo in a secret place. No? Meron pong konteksto ang lahat ng mga bagay na ito. And Jesus Christ want to highlights, no? In comparison sa mga Pharisees sa mga gawain na ito. Now, take note, no? Meron po mga verses na nagbibigay ng highlights bago tayo mag-proceed sa ating first and second at third point. Merong mga special verses doon na naka-indicate talaga na kailangan nating maintindihan. No? Na-assume ni Jesucristo na ginagawa na ng mga disipulo ang mga bagay na ito. Like for example, sa verse 2, 5, and 16. Sinabi dito is, when you, at hindi if you. Pag sinabing when you give, ay marahil nga talaga na ito ay custom nyo na. Ito ay ginagawa nyo na. No? Hindi ito conditional, hindi ito if you, kundi when you. When you give, when you pray, and when you fast. Ito ay given na ginagawa ng mga disipulo. At given na ginagawa ng mga Pharisees, ng mga hypocrites. So, isa yun sa bagay na magandang tingnan, no? Yung verse 2, 5, and 16. Meron din ditong sinabi, no, na do it in secret place. Like sa verse 4, 6, and 18. Patungkol dun sa tatlo, no? When you give, when you pray, and when you fast. Gawin mo ito ng sekreto. Huwag mong ipakita sa publiko. Katulad ng mga tao na ito. Laging may comparison.
Then makikita din natin dito na Christ will reward you openly. Tulad ng verse 4, second phrase, verse 6, second phrase, and verse 18. No? The same thing, when you give, when you pray, and when you fast. So merong common, lahat na naka-address ng mga bagay na ito. Na may isang tao, no, may isang husband na he wants to pride himself every time na bumibili siya ng bouquet sa kanyang asawa. Talagang special na flowers para sa kanyang mahal na asawa. And then nagalit yung kanyang asawa sa kanya. Na talagang nagbigay ng malaking suntok sa kanyang husband. Ba't ka nagagalit? Sabi ng kanyang husband sa kanya. Hindi ka nga dapat magpapasalamat dahil bumili ako ng flowers. Alam niyo sabi ng asawa niya? Ginagawa mo naman ito every time na meron tayong bisita. At pag nakita ng kanyang bisita ay, of course, the visitor would conclude na indeed, this is a good example as a husband. Kasi mahal niyo ang asawa niya. He did what he did. Nakuha niya yung applause at recognition ng mga bisita dahil sa bouquet na yun. But is it good? Every time we do something sa buhay natin or sa kahit anong ministeryo, sa private life natin, every time we do something, we always check our motives kung tama ba siya. Point number 1, saglit lang po yung natin, no? Hopefully. Good deeds must be motivated by sincerity in order to be truly righteous. Yung ating yung ating ginagawa ay karapat-dapat lang na merong magandang motibo na kung saan ito ay nagbibigay ng magandang kahulugan na maging righteous siya. Verse number 1, be careful. Ito yung sariling statement ni Jesucristo, ano po? Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. Mag-ingat daw po tayo na gawin natin yung mga bagay na kung saan ay masasabi nila na righteous tayo. No? Doon sa harapan ng maraming tao. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Hindi po natin siya basta-bastang mauto. Kasi alam niya yung motibo natin in the first place. Ano po? So when you give to the needy, do not announce it with trumpets. During that time, no, yung custom ng Pharisees and Sadducees, meron silang trumpets, especially when they give sa ibang tao. As the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by others. Excuse me. Truly, I tell you, they have received the reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. This is a idiomatic expression, ano po? So that your giving may be in secret, then your Father who sees what you're done in secret, what is done in secret will reward you. So, it's very clear. Yung warning ng Panginoon dito sa kanyang mga disipulo, huwag niyong gayahin yung mga hypocrites. Na kapag sila ay nagbigay sa mga needy, gumagamit sila ng trumpets. Do you remember dun sa widow woman? Balo. At yung natitira na lang sa kanya ay single coin. No? Pero yung mga mayayaman, dun sa harapan ay talagang tumutunog. Dahil yung custom during sa synagogue, meron pong kapag naghulog ka ng coins, yung offering plate nila, hindi katulad natin ngayon, tela, no? During that time, no, sa synagogue, sa temple courts, meron po silang parang jar na ganito. Kapag hinulog mo yung coins, talagang ting-ting, tutunog talaga siya ng malakas. To emphasize na ikaw ay nagbigay. The same thing sa trumpets, no? Gumagamit sila nun to emphasize na sila ay nagkaroon sila ng charity giving. And ito yung sinasabi ni Kristo na huwag niyong gayahin sila. Elemosune, ito yung term na ginamit sa Greek na meaning charity giving or
compassionate giving. Pag ikaw ay may compassion, you don't need to announce people na ikaw ay nagbibigay. No? Out of nothing, nanggaling sa puso mo, binigay mo sa isang needy. No? At ito ay hindi tugma sa ginagawa ng mga excuse me, sa ginagawa ng mga Pharisees at yung ibang mga righteous kumbaga na mga tao. Minsan sa buhay po natin, minsan kung tayo ay nasa ministry, especially palagay po natin pag yung context ay nasa Pilipinas, pag nagbigay po tayo sa probinsya, parang napakahirap isipin na hindi nila iniisip na tayo ay ginagawa natin yon para sa ministeryo, para sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin na we cannot avoid people na nag-iisip na bakit nga ginagawa yung mga bagay na yan? Hindi kaya nagpapakitang tao lang? We cannot control people. Ito po yung sinasabi ko kanina na meron tayong custom today, meron tayong practices sa church na kung saan maku-question po natin, ba't sinabi dito na do it secretly? Meaning, hindi tayo i-eliminate natin yung pagbibigay ng offering. No, meron pong context ang mga bagay na ito. Again, Jesus Christ want to emphasize na yung grupo na ito, wag niyong gayahin. Dahil kapag sila'y nagbigay, inaanunsyo nila sa mga tao. Kapag sila'y nanalangin, nandun sila sa streets para masabi ng mga tao sila ay righteous. Kapag sila'y nag-fast, ganito, etc. So, don't feel bad about it kasi it's our custom. Ito ay tradisyon ng isang iglesia. No? Unless, wala po tayong pinagkaiba sa mga Pharisees. That's the only thing na kinakailangan po maging careful po tayo. Hindi po ito isang contradicting na sinasabi ni sa Matthew chapter 5 na let your light shine before men that they may see your good works and the Father in heaven may be glorified. Excuse me. Thank you. Thank you. Medyo may kumakate, may gumagapang. No? Excuse me. Thank you. Ito po ay out of our, dahil we are transformed, di mo talaga mapipigilan yung ilaw. Yung lampara kapag ikaw ay Christ-centered person. No? Ito po yung konteksto dito. Pero yung sinasabi ni Jesucristo na kapag ikay nagpanggap, ikaw ay magiging pariseyo na rin. Yung meron din sinasabi dito sa verse 1, na second phrase, otherwise you have no reward from your Father in heaven. Kasi He sees everything. No? Yung motibo natin, kung paano natin siya in-execute, paano natin siya ginawa. No? At meron din tayong parang kumbaga, dinadaan natin sa ministry, dinadaan natin sa Christian way na pagbigay, pero yung motibo talaga natin ay para mapansin ng mga tao. Not to glorify God, but to glorify ourselves. Meron din mga tao na nagsasabi na wala akong problema sa pagbigay kahit iba yung motibo mo. Basta nagbigay ka. Yun lang yung naging importante. I disagree. Kasi after all, at the end of the day, yung motibo talaga natin ang nagbibigay ng kahulugan. The three spiritual discipline, yung giving, praying, and fasting, ito yung talagang practice ng Judaism during that day. Kasi meron din yan sa lumang tipan. No? Binibitbit nila yung practices sa lumang tipan at pinapractice na hanggang nila pa rin hanggang ngayon yung tinuturo doon. Ngayon nga lang, kinorek ng Panginoon yon kung ano yung talaga yung karapat-dapat na kahulugan sa mga bagay na ito. And Jesus Christ again wants to emphasize yung proper context ng giving. Na wag mong ipaalam yung kaliwang kamay sa iyong kanang kamay.
Meaning, ibig sabihin po dito na as much as possible, huwag mong ipaalam sa iba. Even yourself. Do not let your left hand know what your right hand is doing. Sobrang isang parte ng katawan, pero yun yung binibigay ng Panginoon na emphasis. No? Charitable giving, ito yung practice ng Judaism na nagbibigay ng alms. Charity work, yung kanilang practice sa mga needy, which is ina-apply natin today. Meron tayong charity work, which is a good thing. Nagbibigay tayo ng funds sa mga, fundraising tayo sa mga provinces na nangangailangan ng tulong. It's the same practice, but different motives. Hypocrites, ito yung term na sa Greek, ibig sabihin yung ikaw ay aktor. Meron silang costume that time na nagsusuot sila ng maskara dyan sa public at nag-act sila kung ano yung dapat nilang gawin. Dito nakuha yung root word na hypocrite. You're an actor. No? Hindi ka magiging isang hipokrito kung wala kang alam na standard. Magiging hipokrito ka lang kapag alam mo yung standard pero hindi mo sinunod. You compromise things and tend to be like, ito yung tamang standard, pero hindi pala. The real issue is yung matter sa puso natin. The same thing sa mga previous po na messages natin, na I have come not to abolish them, but to fulfill them, but to correct them. Yung circumcision not on the flesh, but circumcision sa puso, no, ng isang tao. Verse 4, sa second phrase, una dito ay sinasabi that your charitable deeds may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. So in-emphasize dito ni Jesus Christ yung pag-reward sa'yo, even na walang nakakita. Minsan po, if we do something, gusto natin yung may mga tao, at least isa, 2 tao, 3 tao, para ma-witness naman nila na gumawa ka ng mabuting gawa. Di ba po, ganun po yung ano ng isang tao, no? Yung nature po natin, na mas masarap gawin yung bagay na may nakita. Huwag ko na lang gawin muna kasi wala pang tao masyado eh. Maya na lang pag, ano. Ganun po yung nature natin. Wala po exempted dito. It is a wonderful opportunity to be able to be generous sa lahat ng bagay. Kasi, in the first place, God is so generous sa atin. So bakit po natin pinipigilan yung sarili natin na maging generous sa iba? Kasi dapat po natin maintindihin na Christ Himself gave Himself for us. And the question is, bakit natin hindi mabigay sa iba? Second point, yung Lord's Prayer. Lord's Prayer focuses on recognizing who God is and recognizing our need for His help. Yung panalangin, ano ba yung panalangin? Panalangin is panalangin. Yung kinakausap mo si Jesus, yung Panginoon. No? In what way? At ano yung nasa loob ng panalangin? No? Basahin natin dito, medyo mahaba po, no? From verse 5, medyo maliit yung ano natin. No? When you pray, do not be like hypocrites. Again, may comparison. No? For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly, I tell you, they have received the reward in full. Mamaya, i-explain po natin ano yung nakuha nilang reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to the Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Verse 7, when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Verse 9, this then is how you pray. Nagbigay ng Panginoon yung parang template, no? Yung parang sistema kung paano tayo manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done.
on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, or sa ibang version, trespass, as we also have forgive our debtors, or trespassers. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive others, excuse me, they sin against you, your Father in heaven will also forgive you. But if you do not give others their sins, your Father will not forgive your sins. And when you pray, sabi dito sa verse 5 again, when you pray, do not be like hypocrites. So isang comparison na naman. Napakagandang explanation ang binigay ng Panginoon dito. So inassume ulit ng Panginoon na when you pray, hindi ito if, hindi siya optional. When you pray, dahil given na no? Kapag tayo ay Kristiyano na, talagang given na tayo ay nananalangin. Ito yung importanteng bagay na kinakailangan po natin malaman dito. No? Kapag tayo ay nanalangin, minsan sa public gathering, kapag yung isang kapatid ay na-assign na manalangin, first thing, to be honest, lalo na kapag yung kapatid natin ay baguhan, curious siya kung ano yung sistema ng pagbigay ng panalangin. Humanly speaking, right? Parang takot tayo kung ano yung sinasabi natin. But honestly speaking, wala po talagang program, buti nga nagbigay ng Panginoon yung parang template kung ano yung nararapat. No? First thing, meron tayong ina-address sa Panginoon. May sistema. Naalala ko yung kasama ko sa seminaryo dati, bagong Christian pa lang siya. Pero yung pastor kasi, hindi rin niya, parang kumbaga, hindi niya napansin na bagong Christian lang siya. Tapos bigla siyang na-assign na manalangin sa isang 100 people na gathering. Kapatid na ganito, pwede ka bang mag-lead ng, biglaan ang impromptu ng opening prayer. Sa sobrang kaba niya. Sabi niya, Panginoon, salamat po sa mga bagay na, bigla siyang dumilat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga... So, hindi niya alam mo yun yung gagawin. Dahil sa takot niya. No? Ganun po talaga yung sistema kapag tayo ay natatakot. Pero para sa Panginoon, kapag ano po yung galing sa puso natin, tatanggapin niyo po yun. Kahit walang kopya. Kahit hindi memorized. Ang importante kung ano yung galing sa puso natin, yun yung karapat-dapat para sa Kanya. Ito yung common na naging mali natin sa public gathering tulad nito. No? Curious tayo, takot tayo kung ano yung sinasabi. Meron ding isang pagdating sa panalangin, meron ding isang estudyante, siya ay gagraduate na sa isang seminary sa Davao. Every 4:30 na madaling araw, siya ay nanalangin, which is good, no? Pero ang naging problema nga lang talaga, lahat ng estudyanteng natutulog pa ay nagigising dahil sa sobrang lakas ng kanyang panalangin. At pinatawag siya sa office. Medyo nagalit siya, na-offend siya dahil para naman sa Panginoon yung ginagawa ko, pero ba't ako pinatawag? Yung address ng in charge sa office, sa Dean of Student Affairs, sabi niya, wala namang problema na manalangin. Careful ka lang na magbigay respect sa mga kasama mong estudyante sa loob ng seminaryo. Wag yung, kasi sumisigaw talaga yun eh. Tinataas yung kamay niya, sumisigaw. Lord, madaling araw, can you imagine na? Kahit yung manok hindi pa tumutunog eh. Lord, salamat sa mga... Hindi ka ba magising nun? Nauna ka pa sa alarm clock mo. Ano? So, if we do things, dapat i-check natin kung tama ba yung motibo natin. Di bale, hindi ka mapansin na manalangin ka. Alam mo naman ng Panginoon, yun naman talaga yung point, bakit tayo nagpipray? Nung malalaman ng Panginoon not to sin by other people. Ano po? Yung importante dito yung ating puso. Sabi sa verse 6, but when you pray, go into your room. Now, iba naman po talaga sa church context. Kasi, again, merong comparison dito. No? If you feel like, talaga, papasok sa kwarto, bakit tayo may panalangin sa simbahan? Now, again, Jesus Christ want to emphasize yung mga Pharisees. Dahil pumupunta sila sa streets
to stand para makita ng mga tao na sila ay righteous. Iba naman po yung context sa church. Dahil we are doing a Christian tradition kung saan lahat po tayo ay mag-glorify yung Panginoon. That's the point. Pero yung point ng Panginoon dito is not to imitate yung mga Pharisees, yung mga hypocrites na nagtumatayo sa labas ng streets to be seen by others. No, we should check our motives. No? Pwede rin siya mangyari sa loob ng iglesia. Pwede siya mangyari sa ibang pastor, sa ibang teacher. No, katulad ng mga Pariseo. Tingnan po natin lagi yung motibo natin. Yung idea is not to impress God but to impress other people. If we do that. Prayer is difficult sa time natin ngayon, sa generation natin ngayon dahil of two reasons. Una, yung technology. No? Nasa age tayo ng digital distraction. At lahat ng tao ay sobrang busy na. In fact, ito yung generation na sobrang yaman. I don't know, 50 years from now, may mas mayaman pa kasi nag-evolve yung technology. So many things to be hinder sa ating prayer life. No? At napaka-importante talaga dito yung private life natin, nakasama natin yung Panginoon. No? Verse 8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Now, yung statement na ito is may dalawang bagay. It's very comforting, yet it's very challenging. Kasi, if we have the question, if God is sovereign, all-powerful, omnipotent, omnipresent, alam niya yung thoughts natin. If God is sovereign, bakit tayo nagpe-pray? What's the purpose of still praying kung alam naman ng Panginoon yung mangyayari bukas, ba't ako pananalangin? Well, the answer is very simple. Jesus Christ wants our relationship with Him. Can you imagine? Every time meron po tayong problema sa buhay natin, and Christ would just step in sa buhay natin, nakialam, it's okay my son, huwag ka na magproblema kasi alam ko naman lahat eh. Hindi na tayo magpipray. Hindi natin ma-appreciate yung kapangyarihan ng Panginoon. Kung gaano siya naging faithful sa atin, kapag hindi tayo nagpipray, no? Hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na yan kapag walang communication. It's like a relationship between the Father and the Son. Think about that. When Jesus Christ had His time sa Garden of Gethsemane, grabe yung turmoil. Do you remember that? Yung series natin sa John? No, kasama niya yung kanyang mga disipulo. Na tinan niya yung kanyang mga disipulo sa sobrang pagod nila, nakatulog sila. Sabi ng Panginoon, binalikan ng Panginoon 3 beses, be watchful. No? Manalangin kayo. Dahil malapit na ang oras. And you know what Jesus Christ did? Umupo siya, umiyak, at nanalangin sa Ama. Lord, if you can take this cup away from me, pero your will be done. Kita niyo po. It's the same prayer doon sa context sa Garden of Gethsemane. Your will be done. Yung Ama natin ay just waving and waiting sa atin. Anak, I'm listening 24/7. Now think about that. Kung hindi po natin gagawin yon, kung lagi tayong, of course, faith is there, pero kung ibang faith yung ating paniniwala, ay hindi natin ma-appreciate yung kilos ng Panginoon sa buhay natin. Ito yung mga bagay na mapapansin natin sa verses. Ano po? Ito yung mga kinds of prayer na kailangan nating isama sa ating yung mga principles na kailangan natin isama sa ating panalangin. Una, yung adoration. Sa verse 9 po, sabi dito, this then is how you should pray. Meron pong address. No? If we pray, may address. Ito lamang po ay parang yung tamang sistema sa pagpanalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. We want to recognize kung sino yung ating pinagpipray. Sino po yung ating kausap, no? Yung ating Ama. Dito rin po sa verse 10, yung kasunod nun is yung submission. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Minsan po, pag tayo ay
nagpipray, tinutuldukan na natin. Lord, ito yung gusto ko. Sundin mo na. Tapos na, wala ka ng choice. Ito yung gusto ko. Now na. As if we give God, there's no other option. No? Let's be careful sa ating, the way we pray. No? Jesus Christ Himself submitted sa Father. No? Kung pwede lang matanggal yung cup na to, yung pain, yung agony. Pero, syempre, Ama, yung kalooban nyo pa rin na masusunod. Of course, it's very normal for us to present our desires. But it's not normal when we put period doon sa will ng Panginoon sa buhay natin. Nandito din yung provision, verse 11, kung napapansin nyo. No? Give us today our daily bread. It is both spiritual and physical. No? Kailangan natin yun. Kailangan nating manalangin. Kanina lang, di ba? We pray for our needs. Yung wants naman ay meron tayong mga, of course, no, humanly speaking, meron tayong mga konting mga wants sa buhay natin. But God wants yung ating need. No? Yung priority. Kung ano yung mas valuable, yung mas mabigat. At bonus na lang yung mga wants. Andito makikita din natin po yung verse 12, yung confession. It is very important thing sa panalangin natin yung confession. No? A while ago, I just committed sin, no, for example lang, and then manalangin ka na walang confession. I don't think God will, no, kahit sino naman, no, kinakausap mo yung tao na may offense ako sa kay Mark, and then parang kinakausap ko siya na wala lang. Parang walang nangyari. No? Of course, when we talk to the person, especially sa Ama, sa kay God, we should ask permission every day. Kasi every day we committed many things na hindi ka rapat-dapat sa kanyang harapan. So, sabi dito, and forgive our debts. Yung trespass natin. We also want to ask forgiveness doon sa mga taong nakagawa ng mali sa atin. Vice versa, ano po? Yung mga nakagawa tayo ng mali doon sa kanya, at patawarin nyo rin po yung mga taong nakagawa ng mali sa akin. It's a very beautiful prayer. Minsan sa panalangin natin, one way lang eh. No? Lord, patawarin niyo po ako. No? At dito, sinabi dito na yung address ay, nandun, bit-bit yung patawarin niyo rin siya. Although hindi siya nanghingi ng tawad sa akin, pero Lord, patawarin niyo rin siya. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Ganda ng prayer na nakikita dito. Yung protection sa verse 13. Sabi dito, and lead us not into temptation, but deliver us from evil ones. Yung protection every day. Of course, yung accident naman ay, those things we cannot control them. Yung motion, yung galaw ng mundo, yung gravity. No? Yung pag binitawan mo yung bato ay, of course, hindi lulutang yan. May gravity talaga. Given yun, nababagsak. Pero we always need to be aware na kailangan natin ng protection from God. Although He's sovereign, omnipotent, pero kumbaga yung address sa Ama, sa isang anak, Lord, guide me today. Lead us not into temptation. Yung kantang, tukso layuan mo ako, tayo dapat yung lalayo sa tukso. Sabi dito, ito yung nagbigay ng highlights. Kung mapapansin nyo po, bigyan natin ng pansin yung verse 14 and 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sins. Ang nabigay ng highlights dito yung paghihingi ng tawad. Again, paulit-ulit tayo, yung kapag mayroong isang humingi ng tawad, tinatanggap natin, pero hindi natin nakakalimutan yung kanyang ginawa, humanly speaking. I forgive you, but I really can't forget what you've done sa buhay ko. Every time na nakakita ko yung kilay mo, hindi kita makakalimutan. No? Let's just remove yung total forgiveness is a total forgiveness. Pag once forgive mo na yung tao, forget everything.
restart, create a new heart. No? Start a new life. So Jesus Christ is emphasizing yung total forgiveness sa panalangin na ito. No? Kasi pag hindi natin inallow yung forgiveness, it's like saying na despite sa forgiveness na binigay ng Diyos sa atin doon sa cross of Calvary, despite sa kanyang kabutihan, nineglect natin yun. That's the bottom line. Parang mas magaling pa tayo kay Jesus. Kung ni-practice, ni-exercise, in-execute ni Jesus Christ yung forgiveness sa atin sa cross of Calvary, then bakit hindi natin kaya na-execute yun sa ibang tao? Meaning, we're trying to put ourselves above kay God kapag hindi natin na-practice yun. Colossians 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So malinaw po sa Colossians, no, na patawarin mo yung isang tao dahil ako ay nagbibigay ng tawad. Lastly, yung last point natin today ay it's about fasting. About fasting. Fasting intentionally focus on God in the middle of a busy and distracted life. Sabi sa verse 16, when you fast, so again, when, not if. When you fast, do not look sober as the hypocrites do, for they disfigure their faces. Nakakatawa to no? To show other that they are fasting. Truly, I'll tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to the others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Ano ba definition ng fasting? Fast is yung pag-abstain ng food para makapag-focus ka sa Panginoon. It's denying yung food or anything else that would help you to direct your focus and attention sa Panginoon. Now, there's so many ways na mag-fast. Specifically, in-address dito ng Panginoon, dahil, of course, sa Lumang Tipan, pinapractice na ito when they fast. At maraming context ang nakapaloob dito. Yung typical reason for fasting is first to repent. No? Meron tayong cross-reference sa Lumang Tipan. Nehemiah 9:1-2. To mourn or grieve, Esther chapter 4 verse 3. To intercede sa ibang tao kapag sila ay nagmo-mourn or nasa agony sila, Psalm chapter 35 verse 13. To break the chain of bondage sa kasalanan, nandito nakasulat sa Isaiah 58 verse 6. Yung petition natin sa Panginoon and to seek answer just like sa mga ibang propeta sa Ezra chapter 8 verse 21 hanggang 23 at even David, the psalmist himself, pinapractice yung mga bagay na ito. Now, yung iba sa atin dito ay na-try ng mga bagay na ito. And then, until now, yung iba sa atin ay nagpa-practice pa ng mga bagay na ito. No? Yung sinasabi ng mga Puritans ay tinatawag nila ito yung na soul fattening. Tumataba yung ating kaluluwa dahil the more we abstain yung food, tumataba yung ating kaluluwa dahil grabe yung ating attention sa Panginoon. Grabe yung ating focus sa Panginoon. When you fast, do not be like hypocrites. Na dinidisfigure na yun. You notice the verse, no? Iniiba nila yung kanilang mukha. Para malaman ng iba na sila ay nagfa-fast. Kasi pag ikaw ay nagfa-fast, ibig sabihin nun, mga kapatid, yung focus mo sa Panginoon ay grabe. Meaning, it's very easy for us to tell sa kanila kapag we fast na I choose tayo. No? Ganun yung point ng Panginoon kung bakit niya ginamit yung mga hypocrites. No? Dinidisfigured nila yung kanilang mukha para makita ng mga tao na sila ay righteous. When you fast, anoint your head and wash your face. Now, this practice is very private. No?
ito yung practice na ito ay talagang sacred. Parang kumbaga, nasa sayo na yun. Kung pinapractice mo yung mga bagay na ito. But it's very clear, dun sa lumang tipan at sa practice ng Judaism that time, it's given. Kasi yung comparison, you notice that? Yung tatlo, giving, giving, prayer, and fasting. No? We should be careful na hindi yung mali yung motibo natin. No? Minsan sabihan natin yung churchmate natin na nagfa-fast ako ngayon. No? Now, it should be done na privately. So, ito yung mga bagay na napaka-importante nating malaman ayon dun sa tamang konteksto. No? You can fast to lose weight. You can fast to avoid distraction. But kung iba yung motive natin, iba yung way na pinapakita natin sa Panginoon, hindi pa rin siya matatawag na focus. Hindi pa rin siya matatawag na spiritual purpose dahil hindi tama yung ating mga ginagawa. Nitry ko mag-fast nung nasa seminary ako. Pero ang nangyari, nagkaroon ako ng migraine. Talagang whole day sumakit yung ulo ko. At siguro marahil yung iba-iba sa atin dito ay meron ding tinatawag na yung, yung 8 hours, intermittent fasting. Siguro yung iba, ina-apply yun, but yung point ng fasting na sinasabi dito sa Matthew is you want to abstain, regardless, you want to abstain food, or avoid food, just to give focus sa Panginoon. Yun lang yung nagmamatter. Or you can choose like, I want to fast, gusto ko mag-avoid sa technology, just to focus sa Panginoon. At the end of the day, yung issue dyan is yung heart. Yung heart yung nagbibigay ng matter. You can start small by practicing, yung pagpapractice ng fasting. Hindi biglaan. No? Pag may issue ka sa intestine mo, kapag ikaw may ulcer, God also wants your health, na hindi ka mapapahamak. Just start small. Fast from something other than food, like social media, for instance, and anything. Now again, you can be on your fasting session but not focus sa Panginoon. Walang meaning po ang lahat. Good deeds are only righteous when done out of sincere devotion sa ating Panginoon rather than to other people's approval. At the end of the day, yung totoong motibo natin ay makikita ng Panginoon kung tama yung ating puso. Let's pray. Father, thank you so much, Lord, sa inyong mga guidelines. Thank you, Lord, for the reminder. Help us, Lord, to be sensitive sa aming mga ginagawa. Check niyo po yung Panginoon yung aming motibo sa lahat ng mga bagay. Every time, Lord, we do Christian work, every time we give, every time we pray, every time we fast, help us, Father, to always check our hearts. In Jesus' name we pray. Amen.